Paano kung sabihin kong oo? Naks. Ayos yan bro. At least nalaman kong wala kang kaagaw kay Ma'am Gwen. Oh, baka sabihin yung type ko talaga si Emily ah. Kaya ko lang naman sinabi yun para pag nakita niya kami magkasama ni Gwen, isipin niya na para lang yan sa trabaho. Baka kasi isipin niya na inahago ko si Gwen. Bakit ba si Ma'am Gwen yung gusto mo? Ano? Siyempre maganda. Ha? Nagustuhan mo kasi maganda? Uy, di naman. Kita ko naman na may mabuti din siyang kalooban. Paano mo naman nasabi yan? Bakit? Nakausap mo na ba siya? Hindi. Pero, feel ko lang naman. Masungit lang siya pagdating sa trabaho. Pero, tingin ko naman mabait yun. Ako boy, ako na naawa sa'yo. Bakit naman? Ikaw ba? Kilala mo ba buong pagkatao ni Ma'am Gwen? Nako, hindi lang kilala. Kilalang kilala. Hindi. Basta, di ko lang siya type. Di ko lang gusto yung personality niya pagdating sa ibang tao. Siguro, magkaiba lang tayo ng taong gusto. Basta ako, siya lang yung gusto ko. Gusto ko sana warningan tong taong to. Kaso, baka magtaka siya. Mukhang di ko naman pipigilan tong taong to. Kasi, gustong gusto niya si Gwen eh. Pero, good luck na lang kung magtatagumpay siya kay Gwen. Nang makarating kami ng 21st floor, nagtrabaho kami kaagad. Habang nagtatrabaho ko, naisipan ko na i-text ko kaya si Gwen. Hi, Miss Gwen. Nasa office ka na. Huwag ka papagutom ah. Mamaya may date pa tayo. Hindi ko maiwasan matawa sa pinagagawa ko. Hindi kasi ako ganito makipag-uusap kay Gwen. Naghiwalay lang kami. Ganito na mga pinagsasabi ko. Tingin ko, maninibago sa akin si Gwen. Ano naman, di ba? Kasama yan sa plano ko. Tristan, bibili ka ba sa kantin? Sabay na tayo. Sige. After namin bumili sa kantin, dumiretso kami sa pantry para doon na lang din kumain. At ayun, di ko akalain na nandun din pala si Gwen. Kasama yung dalawa niyang assistant. Bigla naman nag-ayos ng buhok ng si Sean. Tapos nag-ayos-ayos pa ng kwelyo. Baliw talaga. Siya na din nagturo kung saan kami pupwesto. Syempre si Sean yan. Lahat gagawin mapansin lang ni Gwen. Pinili niya kung saan malapit sila Gwen. Ang malapit pa, binati niya si Gwen pag upo namin. Good afternoon, Ma'am Gwen. Ninitihan lang siya ni Gwen. Teka, si Gwen hiningitian siya? Baka good mood siya ngayong araw ah. Mabati nga din. Good afternoon din po, Ma'am Gwen. Aba, tinignan niya lang ako sabay simangot. Kaya ako dun ah. Pag sa iba humingiti pero pag sa akin, kala mo nalugi. Kala mo papalampasin ko to. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa ko sabay tinext ko si Gwen ng Marunong ka naman palang ngumiti. Bakit di mo yan ginagawa sa akin? pagkasend ko nun sa kanya, biglang tumunog yung phone niya. Chinek niya saglit yun pero nilapag niya din kaagad. Kala ko nga, replyan niya na ako eh. Siguro 5 minutes na kami nandun. Pero sila Gwen, tingin ko hindi pa sila aalis. Ano, okay ka na? Tara na. Teka lang, chill. Binababa ko pa kinain ko. Medyo busog pa eh. Sige, mauna na lang pala ako. Sure ka? Oo. Tatayo pa lang sana ako para umalis pero Tristan, Ha? Bakit? may papagawa ako sa'yo. Ano yun? Tara sa labas. sumunod na lang ako sa kanya. Paglabas namin, may inabot sa akin papel si Gwen. Di ko alam kung ano yun. Pero tingin ko may kinalaman yun sa trabaho niya. Ano to? Paprint mo. Ha? Nasa fax office yung printan. Sige na. Wait, di ba 8th floor pa yun? Tsaka, bakit ako yung gagawa nito? Ganyan ka ba pag inuutusan ka ng boss mo? Ano, aangal ka?
Ito na po, boss. Okay, good. After na bigay mo sa akin sa office, pakipilisan na. Ayoko nang mabagal. Napag-utusan pa nga. Di ko naman trabaho to eh. Dapat nga si Olivia gumagawa nito. Total, siya yung assistant niya. Medyo nakakalata na ako ng pagtitrapan nila ako ah. Nung una si Olivia yung nag-uutos sa akin. Halatang planado eh. Plano siguro nila pagtulong-tulungan ako para mag-resign na lang ako sa trabaho. Mga siya nga eh. Tingin nila sa akin, oto-oto. Kaya ko lang naman to ginagawa para makuha yung loob din ni Gwen. After ko mag-print, dumiretso ako sa office ni Gwen. Oh, ito po, boss. Okay, good. Pakilapag na lang dyan. Baka may utos ka pa, boss. Buti pinaalala mo. Magtimpla mo nga ako ng kape. Angas nito ah. Talagang tinotoo yung sinabi ko. Kape? Kanina lang, kita nagkakape sa pantay ah. Magkakape ka ulit? Bakit ba ang dami mong reklamo? Gawin mo na lang. Anak na. Wala bang pa atong babaeng to? Di ko alam pero sumunod pa din ako kahit ayoko. Oh, boss. Okay na ba, boss? Wala ka na ba ipapagawa? Wait, ang tamis ng kape. Pakipalitan. Halos kaperanggot na asukal lang nilagay ko dyan ah. Bakit matamis? Lagyan ko kaya ng asin para umalat. Malamang matamis may asukal eh. May magagawa pa ba ako? Ito na, boss. Papalitan ko na. Mas nakakapagod pa tong ginagawa ko kesa dun sa trabaho ko. Hindi man ako na-inform na need ko din pala maging sunod-sunudan ng babaeng yun. Ito na, boss. Punta na ako dun ah. Bye. Wait lang. Ano yun? May nakalimutan akong ipagawa. Sana sinaway mo na kanina, di ba? Nagre-reklamo ka sa pinapagawa ko? Ay, hindi pa ba obvious? Hindi po, boss. Sabi ko nga, gagawin ko na. Plastic. Anong plastic? Yung ngiti mo. Halatang napipilitan lang eh. Kung ayaw mo, di wag. Oy, sige. Madali lang naman ako kausap. Lalabas pa lang ako pero may sinabi na naman siya. Saglit. Bago ka pala umalis, pakitawag si Sean. Kala ko ba, hindi mo na ako utusan? Gawin mo na para hindi na kita uutusan sa susunod. Bakit mo ba pinapatawag yun? Nagre-reklamo ka sa inuutos ko, di ba? Pakitawag na lang yung kaibigan mo. Mas mukhang maaasahan pa yung kesa sa'yo. Bakit naman? Huwag mo sabihing... Oo, siya na lang uutusan ko. Ayoko sa taong nagre-reklamo kagaya mo. Bilis, pakitawag. Wag na. Mas okay pang ako na lang utusan mo kaysa dun sa lalaking yun. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.